Magandang umaga po mga kapatid, especially sa mga young people na patuloy na tinatalakay yung mga topiko sa buwan na ito. It's about preparedness or paghahanda natin sa kung ano man yung mga pinaghahandaan natin sa ating buhay. Yung mga series of topics na pinag-aralan po natin, yung first Saturday, yung kay Pastor Dex was preparing for school, yung kanyang topic. And kay Pastor Joseph din, yung topic niya is prepare to dream. And last Saturday, yung topic ni Pastor Cry was prepare to do His will. And today, yung topic that was assigned for me was prepare for your future. Lahat naman ng tao sa mundong ito ay naghahanda para sa kanilang kinabukasan. At hindi tayo exempted doon, di ba, bilang isang mananampalataya. Pero ano nga ba yung challenge sa ating bilang isang mananampalataya habang pinaghahandaan po natin ang ating bukas? Napakaraming mga pangarap tayo sa ating buhay na alam ko meron tayong paghahanda na ginagawa, di ba? Yung iba siguro sa inyo, pangarap nating maging architect, engineer, or chef, teacher, di ba? Marami sa atin na may mga pangarap sa buhay. But sa paghahanda na ito for our future, ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung hakbang na ginagawa po natin sa ating buhay na in order for us mag-success sa mga pangarap natin na ito na pinaghahandaan natin? I just want to share my life verse sa inyo na ito rin yung naging guide ko sa aking buhay bilang isang mananampalataya, lalo na before, nung bago pa ako mananampalataya, kung paano gumalaw ang Panginoon sa akin as a new believer, na habang ay pinaghahandaan ko rin ang aking future, ano yung mga iniisip ko na gawin in the future, ay ito yung naging guide din sa akin na ginamit ng Panginoon upang magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. This text was found Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Napakaganda na challenge sa akin itong salita ng Panginoon na ito. Kasi before, sabi ko nga sa inyo, medyo gumulo yung buhay ko, yung mga pangarap ko. Dahil naman ako pumunta rito sa Maynila, alam nyo naman yung rason, magtrabaho bilang isang seaman. Diba? And kasama dun sa plano ko rin sa aking future sana, pero hindi nga natuloy. Alam naman kung ano nangyari dun. And, but still, ay napakaganda na pag-aaralan natin yung salita ng Panginoon at as we are preparing for our future. Diba? Ano nga ba yung dapat nating paghahanda na meron with the guidance of God's Word? Unang-una, na makita po natin dito as we are preparing for our future, that in this verse, sabi niya po dito, "But seek first His kingdom." Ano bang ibig sabihin po noon? Ibig sabihin na habang pinaghahandaan natin ang ating kinabukasan, ay sabi dito, seek first His kingdom. Unahin nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Diba? Maraming mga tao na mayroong plano sa buhay, tama, nagsasucess sila. Pero, pag wala doon, hindi sila pinaghaharian ng Diyos, magulo ang kanilang future. Nakuha nila yung mga bagay na yun. Pero, as we are preparing for our future, napakahalaga nung unahin muna natin yung kaharian ng Diyos, na tayo pagharian ng Diyos. Napakaganda nun na habang kinukuha natin o habang inaabot natin ang ating future, ay nandun yung guidance ng Panginoon sa atin. Alam ko po na merong mga challenges habang inaabot po natin ito, merong mga challenges na kakaharapin po natin sa ating buhay. Nandyan yung mga pagpupuyat, di ba? Minsan feeling natin exhausted na tayo dahil sa daming projects, daming ginagawa sa school, mga pangangailangan, di ba? Finances. Kaya minsan, hindi naging successful yung isang tao doon sa kanyang pinaghandaan para sa kanyang future kasi wala doon yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Napakaganda na habang pinaghahandaan natin yung mga bagay nito ay alam natin na tayo ay pinapangunahan ng Panginoon.
Kasi sabi ko nga sa inyo before, ako napakarami kong plano sa buhay. And unang dating ko rito sa Maynila, doon pa rin yung mga pangarap ko sa buhay na isip-isip ko pa rin na ganito yung gusto kong gawin sa buhay. Isa doon, gusto kong yumaman. Di ba? Sino ba naman yung tao na ayaw yumaman? Lalo na pagka maritime ka, iniisip mo malaking sahod, di ba? Pag lumabas ka ng bansa, malaki yung sahod nila and yayaman ka. Actually, yan yung isa sa naging motivation ko before kung bakit ako nag-maritime kasi yung may kakilala ko dun sa amin na nung nagsiman ay umangat-angat yung buhay. Diba? Pero minsan, ito yung naging ano rin sa akin, ito yung naging pambukas isip din sa akin ng Panginoon. Na yung mga bagay na yon na plano ko before na hindi ko pa alam o hindi pa ako pinaghaharian ng Diyos sa aking buhay ay pwede palang mabago. Lalo na pag pinaghaharian ka ng Diyos sa buhay. Na yung mga bagay before na gusto mong gawin, gusto mong abutin sa buhay mo bilang isang mananampalataya, ay mag-iiba kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. Kaya napakalaga na kayo ngayon na mananampalataya na ay talagang napakahalaga na yung guidance ng Panginoon doon sa mga plano natin. Napakahalaga po nun. Kasi sabi ko nga kanina, napakaraming challenges na makakaharap natin dyan habang inaabot natin yan. Pero kung nandun yung kalooban ng Panginoon, nandun yung paghahari ng Panginoon sa atin, kaya nating abutin yan. Pagkatiwala natin sa Panginoon kasi ibig sabihin, pag pinagharian ka ng Diyos, kung anong future mo, ipinagkatiwala mo sa Kanya. Na habang ikaw nagsisikap na gawin yung mga bagay na dapat mong ginagawa para maabot mo ang iyong kinabukasan, ay kasakasama mo ang Diyos. Pinaghaharian ka ng Diyos. Dahil nahanap mo yung kaharian ng Diyos sa puso mo, na siya yung nangunguna sa iyo. At yun napakahalaga. Na bilang isang mananampalataya, ito dapat yung maging preparation natin for our future. Na una-una, hanapin po natin ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin. Ano ba yung gusto ng Diyos para talaga sa atin. Kasi minsan gusto lang natin di ba? Hindi ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. So hindi lang yung paghaharian ka ng Diyos, sabi po rito, hindi lang nahanapin natin yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa is yung kanyang katwiran. Ano yung katwiran? Righteousness. Diba? Ibig sabihin, pag ginagawa po natin yung yung mga bagay na ito sa ating buhay o yung habang pinaghahandaan po natin o yung ginagawa nating paghanda para sa future natin, nandun ba yung katwiran ng Diyos? O habang ginagawa po natin ito, matuwid ba na ginagawa natin yung mga bagay na ito? Ano pakaganda na sabi nga po rito, hanapin natin ang kanyang paghahari at ang kanyang katwiran. Kasi kung wala yung katwiran ng Diyos sa buhay natin, marahil habang ginagawa natin to, kung hindi ito yung kalooban ng Panginoon, napakaraming mali na ginagawa natin sa ating buhay. Kaya yung iba, para lang maabot nila ang kanilang future, kung ano-ano na yung ginagawa nila. Diba? Wala yung katwiran ng Diyos doon. Wala yung wala ka makitang righteousness habang pinaghahandaan nila kanilang future. Kasi hindi ka sa kasama ang Diyos. Kaya ito yung challenge sa atin. Na habang pinaghahandaan natin yung mga bagay na ito, huwag natin kalimutan ang Diyos. Kasi higit man sa lahat, na dapat ang nangunguna o nag-guide sa atin habang pinaghahandaan natin yung ating kinabukasan ay yung Diyos. Bakit? Kasi He knows what's best for us. Alam niya kung ano makabubuti sa atin. Diba? So kung isipin mo, merong mag-guide sa'yo na alam niya kung ano yung makabubuti sa'yo, isang malaking bagay yun. Na dapat nga, iniisip natin, advantage natin yan bilang isang mananampalataya na tayo magsasucceed in the future dahil meron tayong kasama na nag-guide sa atin na alam niya kung ano makabuti sa atin. Patang Diyos yun. Kaya habang pinaghahandaan po natin ito, dapat
pinapanalangin din natin sa Diyos. Lord, hanapin natin yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Tama ba ito? Ito ba yung gusto mo mangyari sa buhay ko? Habang hinihintay ko yung kalooban mo, Panginoon, habang pinaghahandaan ko yung future ko, Panginoon, i-guide niyo po ako. Di ba? Ganun lang yun. And last na makita po natin dito, napakaganda nung sabi niya, pag inuna mo yung paghahari ng Diyos sa buhay mo at ang kanyang katwiran, sabi niya dito, and all these things will be given to you as well. All these things, ibig sabihin, walang limitasyon yung pagkakaloob ng Diyos sa atin. At ito rin yung ika-clarify natin kasi minsan naging ano na yan eh. Pag sinabi niyang all these things, kahit anong bagay, pwede natin hingin sa Panginoon na pag inuna natin siya. Ang sinasabi niya lahat ng bagay, yung lahat ng bagay na ipagkakaloob niya sa atin na alam niyang makabubuti para sa atin. Kasi hindi naman ipagkakaloob ng Diyos yun pag hindi makakabuti sa atin. Minsan tayo lang yung matigas ng ulo na ginagawa natin yung mga bagay na ito. Tayo yung nasusunod. Diba? Ito napakaganda nung sabi ng salita ng Panginoon, diba? Kaya ito yung sabi ko nga sa inyo before, nag-struggle ako sa work ko. Although pinag-pray ko yun, Lord, bigyan niyo ako ng work. Sabi ko sa Kanya, binigyan ako ng work. Diba? Sa Pure Food, sa Marikina. Last September 27, 2009, nagundoy. Actually, alam nyo ba, bago yon kasi na-stop na po ako nung magsisimba rito sa church kasi nga minsan nakapasok ako ng Sunday. Kaya pinagpray ko, Lord, sabi ko sa Kanya, gusto kong maglingkod sa iyo pero sa papaanong paraan kasi may trabaho ako every Sunday, Saturday may trabaho ako. At yun yung outreach before Saturday na sinasama nila ako at nahinto ako doon at Sunday di ako nakakapagsimba. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Alam niyo ba, yun nga, nung September 27, nagkaroon ng undoy. Nagsara ang Pure Foods. Pure Foods sa Marikina. Diba? Binaha. Nasira lahat ng makina. Lumutang yung mga ham. Yung mga pinroses namin doon. Lumutang lahat. Sa isip ko noon, sabi ko, Lord, pinag-pray ko lang na kung sa paanong paraan kapag simba ko, hindi yung tatanggalin niyo yung trabaho ko. Pero niyo ba? Pero alam nyo, ito yung naging kaparaanan din ng Panginoon para yung pala yung kalooban niya na mangyari sa buhay ko. Para i-reveal niya yung kalooban niya nangyari sa buhay ko. Kasi pinag-pray ko rin, Lord, sana next time pag nagkaroon ako ng work, ay hindi na ito magiging hadlang sa aking paglilingkod sa iyo. At yun yung biyaya ng Panginoon sa akin. Na habang hinihintay ko niyang kalooban, that months na from September to December na wala akong work. Sinasama ako before sa ministry nung kasama kong pastor dito sa church. And yun yung paghahanda ng Panginoon para sa akin kung ano ibibigay niyang trabaho next sa akin. Di ba? Next work ko, wala akong trabaho ng Saturday, Sunday. Nakapag-minister ako sa Kanya. And even yung amo ko na binigay ng Panginoon sa akin, yung boss ko na binigay ng Panginoon sa akin, sa Christian. At blessing para sa akin yun. Na binigyan niya ako ng mga bagay na ito para sa sarili ko, at the same time, binibigyan niya pa rin ako ng privilege na makapaglingkod sa Kanya. So yun dapat yung pinagpipray natin na kung ano yung future na pinagpipray natin, hindi dapat ito magiging dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. Dapat ito yung magiging dahilan para mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Yun yung pagpray natin. Kasi napakaraming bagay minsan na gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero ang tanong, ito ba yung pangarap natin sa buhay na ito? Ito ba yung maglalapit sa atin sa Diyos? Sa tingin ba natin, kung ang pinapangarap natin sa buhay, ilalayo tayo sa Diyos? Ito yung kalooban niya mangyari sa atin. Hindi. Diba? Kaya dapat ito yung prayer natin lagi sa ating buhay. Na kung ano man ang pinapangarap natin, sa future natin, hanapin muna natin yung kalooban ng Diyos sa buhay. Ang kanyang katwiran, sabi nga dito, in all these things shall be given to you. Diba? Paganda.
na walang limitasyon ang pagkakaroon ng Diyos sa atin. Lalo natin sa mga bagay na alam niya makabubuti sa atin. So sana ito yung maging blessing sa atin mga kapatid na as we are preparing for our future, hanapin mo natin yung kalooban ng Panginoon at ang kanyang katwiran sa ating buhay. Ito lang masishare ko. God bless para sa inyo kung ano yung pinaghahandaan natin. Ang Diyos ang mag-guide sa atin upang maabot natin ang mga pangarap nito.